Sige mga kapatid, wala na po tayong hihintayin pa. Ipagpapatuloy na po natin ang ating pag-aaral sa ating part 2 ng ating series ng exegesis versus eisegesis. Ayun. Napakahalaga na po talagang pag-aralan po ito kasi nga, sakit po ng buong mundo. Ito mga kapatid, sakit po ng buong mundo. Buong mundo mga born again Christian hindi ko na lalahatin yung mga ibang religion. Dito lang sa ating born again community. Karamihan ho talaga sumasablay ho dito sa pagbabasa po ng Biblia. Hindi lang ho sa pagbabasa, sa pagtuturo. Kaya marami mga turong perverted gospel. Ito po yung ugat ng lahat. Kung gusto niyo pong malaman po regarding to sa eisegesis, exegesis, panoorin niyo na lang po yung part 1 po nito sa ating YouTube channel. So, marami ho to Kasi marami mga misconception, iisa-isay natin to. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, nasa panahon na po tayo ng last days. Parating na po yung Great Deception. Ang unang target ni Satanas talaga, hindi lang yung buong mundo, pati yung tayo mga Kristiyano, ay una ang gagawin niya, magkaroon tayo ng mga maling turo. Ang numero unong weapon ni Satanas ay ilihis tayo sa salita ng Diyos. Kasi ang Bible everywhere na naman, di ba? Wala na magagawa si Satanas kundi hindi pigilan ng mga tao na magbasa ng Bible. Kasi nga, lahat meron na. Ang ginagawa lang ni Satanas ngayon, yung mga ibang ginagamit niya para magturo ng maling gospel. Kaya ang nangyari, ayun, ang numero unong kalaban natin dito, yung eisegesis. Okay, so ano ba yung exegesis na yung eisegesis? Review muna tayo mga kapatid, no? Sabi kasi rito, no, eisegesis at exegesis. Kapag nag-aaral tayo ng Biblia, mahalaga maunawaan natin kung paano natin ito binabasa. Paano natin binabasa to? May dalawang paraan sa pag-i-interpret ng kasulatan. Ito nga yung eisegesis at exegesis. Okay. Ang dalawang ito ay magkaiba ng approach, magkasalungat sa pag-unawa sa teksto. So, ang eisegesis po ay nangyayari kapag dinadala natin ang ating sariling idea sa talata. Papasok sa talata, ikaw yung nagbibigay, ikaw yung nag-i-input. Halimbawa, mayroong verse sa Bible, ikaw yung nagpapaliwanag. Ibig sabihin niyan ganto yan. Speculation, puro speculation. Yun po yung eisegesis. You are speculating. Hindi mo ino-honor yung sinasabi ng Bible. Ikaw yung nagbibigay ng meaning sa binabasa mong talata. At yan po yung pinaka-majority ng mga pastor ngayon Mga kapatid, lahat to, kahit ako dati, ako napapansin ko, may mga eisegesis din ako. Kasi nga talaga, nasanay kasi tayo na mahabang panahon na nagtuturo tayo ng Bible, tayo nag-i-interpret ng Bible. Tayo yung nagbibigay ng kahulugan. Ayon sa atin. O, di ba? Ito, may aaminin ako sa inyo. Meron ako mga eisegesis dati na ngayon tinatama na natin. O, di ba? Ano ba yung mga example ko mga eisegesis? Marami yun Meron din. Lahat talaga ng pastor halos, hindi ayoko magmalinis. Lahat halos may mga eisegesis na ikaw yung nagbibigay ng kahulugan doon sa verse na yun. Tapos tinuturo mo, kaya mali-mali yung tinuturo mo. Magandang example na nagawa ko. Kaya nag-isip ako kapatid karamihan sa eschatology, meron ako sa eschatology. Eto, tinan nyo, bigyan ko kayo ng halimbawa. Eto, eschatology tayo. Eto yung eisegesis ko dati Okay. Pastor, binabago mo yung turo mo? Hindi. Nagmamature tayo mga kapatid. Kahit ako nagmamature din ako. Dapat pasensyahan tayo mga kapatid. Kailangan nag-grow tayo. Okay? At least ako yung pastor na umaamin ng mali. Mga kapatid, gusto kong pangunahan ng Pilipinas na tayo mga pastor, umamin tayo ng mga pagkakamali natin. Nagkamali man tayo ng mga itinuro, panahon na para ituwid naman natin yung mga tinuturo natin. Ito yung sa liwanag ng salita ng Diyos. Tinato, no? Piniliwanag ko to dati. Ito yung 4 horseman. So, dito tayo sa pangalawa. Ang interpretasyon ko dito dati, nakita ko isang kabayong puti na nakasakay na hawak ng pana, binigyan siya ng patuloy na pananakop. Sabi ko dito, Antikristo. Tama, Antikristo to. Nananakop siya, tama. Okay. So, tama yun. Sa first and a half, sa first part ng 7 year, talagang lilitaw ang Antikristo. Wherein, tama yung dito ko.
Kasi yun naman sinabi, binigyan siya ng corona at siya umalis upang patuloy na manakop. Tama yun. Exegesis ako rito. Pero pagdating sa verse 3, hindi na. Eisegesis na ako dito eh. Ang nangyari, sabi dito, inalis ang kordero ang pangalawang selyo at narinig ko sinasabi yung pangalawang nilang nabuhay, humayo ka. Isa namang kabayong pulang lumitaw, nakasakay at binigyan siya ng kapangyarihan magsimula ng digmaan, binigyan siya ng malaking tabak. Ang interpretasyon ko dito, ayan po gera na po yan mga kapatid, gera na ang ikalawa. Kaya sa first 3.5 years, may gera na kagad. Kasi, hindi ko to binasa maigi. Sabi, isa ba namang kabayong pula na lumitaw na nakasakay at binigyan siya ng binigyan pa lang ng kapangyarihan, magpasimula. Hindi sinabi rito na nagsimula ang digmaan. Binigyan pa lang, nag-i-initiate pa lang sa lupa para magpatay ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Ang tanong, gera na ba? Oh. Pero guys, tingnan nyo, no? Exegesis tayo. Basahin natin. Isa naman kabayong pula lumitaw at nakasakay at binigyan ng kapangyarihan. Binigyan. Tingnan natin sa English, sa King James, para mas sure tayo kung tama yung totoong Greek. And there went out another horse that what in power was given, binigyan to him that sat thereon to take peace on the earth. Binibigyan pa lang o binigyan. Hindi sinabing nagpasimula ng digmaan. Ano daw yung binigay sa kanya na yun daw tanggalin daw yung kapayapaan para magkaroon ng pagpapatayan sa isa't isa. So, merong truth at half-truth, pero ang interpretasyon po dyan, ayon sa sinabi ho sa konteksto, binibigyan pa lang, nagre-ready pa lang ang kabayong pula. Hindi pa yung gera kagad. Yan marami ako mga ano noon. Ayan yung mga isa example. Pag-uusapan po natin yan sa Revelation series. Kasi yung Revelation series po natin, yun talaga mga kapatid, ito talaga maipapangako ko sa inyo at sa Panginoon talaga na talagang wala. Kailangan natin na exegesis lahat. Yung Book of Revelation, exegesis lahat yun mga kapatid. Walang eisegesis doon na hindi nangyari doon sa KNM. May mga eisegesis talaga. Paano masisisi nyo ba ako mga kapatid? Nag-aral ako sa Bethel regarding dyan sa eschatology. Pinag-aralan namin yan. Kaya ang naipasok ko nung sistema. Kaya ngayon mga kapatid, tinuturo ko sa inyo ngayon ng exegesis, eisegesis para itama na natin, panahon na para itama na natin ang pag-aaral ng Biblia. Dapat ang gawin natin, exegesis. Okay, paliwanag ko sa inyo ha. Okay, eisegesis ay nangyayari kapag dinadala natin ng ating sariling idea. Ikaw yung nagbibigay ng idea. Diba? Papasok sa talata. Ibig sabihin, meron na tayong gustong patunayan, meron na tayong idea. Tapos, ginagamit natin yung Word of God birang patunay sa ating idea. Halimbawa, sinabi sa Malakay 3:10, mag-ikapu tayo. Yung mga pastor na gusto magkaroon ng ikapu sa simbahan nila, bagamat hindi naman ng ikapu ay para sa Kristiyano, pinipilit nila. Ayan sabi ng Bible eh. Bible may sabi, Malakay 3:10, Biblia may sabi, kaya mag-ikapu tayo. Eisegesis. Pero ang totoong sinasabi ng talata, ito ay para sa mga Hudyo nung araw. Kaya hindi nyo ba napapansin, merong mga sistema, mga pastor na puro dampot dito, dampot doon, kung saan-saan. Eisegesis po yung mga ganun, delikado yung ganun turo. Ano yun? Misleading po yun. Okay? Sa ganitong paraan, hindi na ang Biblia ang nagsasalita, ang tao na naglalagay ng kahulugan. Okay. Samantalang, ano naman ang exegesis? Ang exegesis ay ganito, kabaligtaran. Sa exegesis, hinahayaan natin magsalita yung teksto, hinahayaan natin. Kunin natin yung meaning ng sinasabi ng Biblia. Hindi tayo magbibigay ng meaning, kundi discovery natin. Tinitingnan natin yung konteksto, ang original na salita, at ang layunin ng talata. Hindi natin pinipilit ang kahulugan. Hinahayaan natin lumalabas ang tunay na mensahe ng kasulatan. Ine-expose mo yung totoong sinasabi. By what? Pag nagbabasa ng Bible, dapat alam natin sino nagsasalita, sinong kausap, anong panahon ito. Ano yung ginamit na salita, ano yung ginamit na talata, anong genre ito. Ito ba ay utos, ito ba ay sulat, sinong kausap din doon. Anong dispensation ba ito?
Yun po dapat. At igit sa lahat mga kapatid, ano yung context ng sinasabi? Bakit sinabi tong verse na to? Dapat, kung nakapokus ka sa verse 16, tingnan mo yung verse 15. Tingnan mo yung 14, pababa, kung bakit sinabi. Kaya nagkakaroon ng misconception sa pagbabasa ng Bible, mga kapatid. Yun yung nangyayari. Okay? Okay. 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 So alam na natin na ngayon magbigay na tayo ng mga halimbawa ng misconception. Number one, ito ang pinaka-numero unong problema ng ibang pastor ngayon. Yung paano nila ine-example yung repent. Isang halimbawa rin ng ICJSIS ay may mga maling pagkakaintindi sa salitang repent. Sa maraming translation, ang dating nito ay magsisi at talikuran ang kasalanan. Kaya iniisip ng iba na bago ka lumapit sa Diyos, kailangan mong tumigil muna sa kasalanan. Yun ang meaning nun. Tingnan nyo, no? Tingin tayo sa verse ng Bible, tingin tayo sa context. Hanapin natin yung word na repent. Tingnan nyo, iba yung translation eh. Limbawa, eto, dito tayo sa New Testament na. Ito. Repent, ito Ang sinabi lang, and saying repent ye. Repent lang. For the kingdom of heaven is at hand. Magsisi na kayo. Repent. Kaya, saying repent o magsisi, for the kingdom of heaven is at hand. Yun yung totoong sinabi. At kung titingnan mo yung Greek nito, tong repent, kung titingnan mo to sa Greek, ang ibig sabihin ng repent ay metanoia, meaning to think. Yung isip ang magbabago. Okay? Magbago ka ng pag-iisip. Renewing of your mind. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, kung dati iniisip mo ay magsugal ng magsugal, ngayon nagbago na isip mo. Kasi ang pagbabago ng buhay naman kasi talaga hindi nakukuha sa gawa. Nagsisimula yan sa isip. Kaya ang una mong dapat gawin, magbago ka ng isip. Baguhin mo isip mo. Na ayoko na magsugal, gusto ko nang manampalataya sa Diyos para hindi ako nai-stress pag natatalo at umasa na lang ako sa Panginoon, hayaan ko na para magkaroon ako ng peace of mind. So sa magsisimula yun, repent. Ito yun, repent. Repent ang tawag doon. Pero etong problema. Marami mga pastor, palibhasa, hindi sila exegesis, eisegesis sila. Dumedepende sila sa translation. Pagdating sa Tagalog, ito, ganito ang kanyang sinasabi. Magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Ito yung repent sa kanila. Magsisi at talikuran. Ngayon, ang tanong, gaano katotoo na kaya mong tumalikod sa kasalanan? Iba ang meaning, Lahat ng repent, ganyan mga kapatid, Tingnan nyo, King James. Balik tayo sa King James. Tingnan nyo yung mga repent, puro ganyan John, repent and turn away from his first and anger. Repent. Tingnan nyo itong repent na to. O, dito lang tayo sa ba maganda. Marcos, repent. 6:12. Ito kung titignan mo yung 6:12, repent. Pero pagdating dun sa Tagalog, ito, humayo kayo at mangaral at dapat magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Tingnan nyo yung translation. Di ba, mga kapatid, napakasinungaling ng translation. Napakasinungaling talaga ng Tagalog, sa totoo lang. Sobrang sinungaling. Hindi yan ang totoong sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi lang ng Biblia, magbago kayo ng pag-iisip. Baguhin nyo, change your mind. Hindi yung magsisi at tumalikod. Ito yung gawa ng Diablo, mga kapatid. Gawa ng Diablo itong gantong translation. Alam mo, hindi ko pwedeng sisihin ng tao dito Si Satan na may pakana nito. Nilalantad na natin yung kalokohan niya. Malapit na kasi siyang Alam niyo si Satanas, malapit na yan Sa totoo lang. Kaya nagmamadali ni siya. Tingnan niyo yung kalokohan ni Satanas. Magsisiraw at tumalikod. Tapos, ang gagamitin niya ngayon yung mga pastor na hindi nag-aaral mabuti. Kasi una sa lahat, makasalanan ka. Paano ka tatalikod? Parang ganito yun, Ang tao natural na humihinga. Tapos sasabihin mo, magsisi ka at wag nang huminga.
Pwede ba yun? Huwag ka nanghihinga. Eh, Diyos ko. Natural sa tao na humihinga. Ganon din ang kasalanan. Natural sa tao nagkakasala. Kaya nga ang ginawa ni Kristo, pinatawad na lang ang kasalanan natin, namatay siya sa krus eh. Kasi ang tao, natural nagkakasala. Kaso yung kasalanan niya ang magdadala sa kanya sa impyerno. Ay ayaw ni Kristo ng ganon. Na dahil sa ating natural na kasalanan, mapunta tayo na impyerno. Anong ginawa niya? Namatay siya sa krus. Ngayon, may bagong tipan. Ito ang bagong tipan ng manampalataya sa akin. May buhay na walang hanggan, pinatawad. Tapos sasabihin mo, tumalikod ka sa kasalanan. Kaya yun ang dahilan kung bakit marami mga pastor ngayon nagtuturo. Kailangan huwag kang magkasala, kailangan tumalikod ka, kailangan umiwas ka sa kasalanan. Yan ang numero unang verse na ginamit ng dyablo. Mali yung pagkakaintindi sa repent. Okay naman, ito naman masasabi ko sa inyo Hindi ko tinasabi na magkasala kayo Sinasabi ko lang yung sinasabi ng Biblia na oo, dapat tayo umiwas sa kasalanan, hindi para matuwa ang Diyos, kundi para matuwa yung kapwa natin. May kapwa tayo eh. I'm not telling mga kapatid na disgrace ang tinuturo ko, yung mga basher dyan sa YouTube Bago nyo ako akusahan, hindi ko yun tinuturo ko. Tinuturo ko lang dito, binabalansi ko lang kasi mahabang panahon tayong inaalipin ng malinturong ganun. Pero I'm not telling na umabuso kayo sa kasalanan. Di subukan nyo, bahala kayo sa buhay nyo kung umabuso kayo sa kasalanan. Kasi alam nyo mga kapatid, kasi ang totoong born again, hindi na kailangang utusan na umiwas sa kasalanan. Kusa na yan eh. Natural sa ating na umiiwas sa kasalanan. Kasi tinan mo ang totoong born again, hindi umaabuso sa kasalanan. Kasi alam mo ng mali, alam mo ng, syempre, binigyan ka ng magandang buhay ng Diyos, pinabago ka. Sa tingin mo ba, aabuso ka mo ba sa kasalanan? So, hindi mo rin magagawa yun. Pero hindi yun ang tinuturo ko dito Ang tinuturo ko dito, pagdating sa Diyos, at pagdating sa salita ng Diyos, mali yung pagkakaintindi kasi. Kaya marami mga Kristiyano, stress sa relasyon sa Diyos. Kung nagkakasala na naman ako, hingi na naman ako ng tawad. Tapos, pag nagkasala naman, hingi ng tawad. Walang katahimikan ng pag-iisip. Manong itama natin ang doktrina natin. Ano ba talaga ang totoong sinasabi ng Bible about sin? Ang sin talaga, ang lahat ng tao ay makasalanan. Pupunta ng impyerno ang mga tao. Pero may gandang balita kasi. Hindi na-highlight yung ginawa ni Kristo. Si Kristo ang ginawa niya, namatay siya sa krus para patawarin ang ating kasalanan. Para dumating man yung oras na magkamali tayo at magkasala tayo, hindi na counted sa Diyos yun. Hindi na tayo bibilangin doon dahil kay Kristo. Saan sa Bible yun? Romans chapter 8 verse 1, ang linaw-linaw, hindi ka nasisingilin ni Kristo kapag na kay Kristo ka na Sabi dito, no, hindi na tulang maparusahan ng mga tao na ipag-isa kay Kristo Jesus. Ang linaw-linaw niya, no? Paano yun kung mabuso sa kasalanan? Nagkakasala ka lang sa tao, hindi sa Diyos. Kapag na kay Kristo ka na, wala ka ng kasalanan sa Diyos. Sa tao ka nagkakasala. At pag nagkasala ka sa tao, yari ka. Tsaka pangatlo mga kapatid, bakit ba ang ibang mga basher, mga ibang walang alam sa Bible, bakit ba aligaga kayo, takot na takot kayo magkasala? Pinatawad na kayo ni Kristo Bakit papasabay yung kaiiwas nyo sa kasalanan sa tingin nga? Pare-pareho lang tayong kasalanan. Ano yung babase kayo sa mga gawa nyo? Sinabi na nga sa Bible na ang sino mga umasa sa gawa, iniinsulto si Kristo. Basa, Galatians 5, verse 4, ang linaw. Sabi rito, kayong mga nagsusumikap na maging matuwid sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan, inire-reject nyo, hinihiwalay ninyo yung sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Ang issue kasi rito sa mata ng Diyos, Okay. Ito ang logic. Kung lalumang tipan, kailangan mo talagang umiwas sa kasalanan. Kailangan mo sumunod sa kautusan para matuwaan Diyos sa iyo. Relasyon ng Diyos. Sa tao, ganun din. Pero sa bagong tipan, iba na. Okay ka na sa Diyos. Kapag na kay Kristo ka na, magkasala ka man, pinatawad ka na kasama sa binayaran ni Kristo yung sa krus pagdating sa mata ng Diyos. Pero sa mata ng tao, Diyos ko, syempre naman, yari ka, subukan mo mangaliwa sa asawa mo, pakukulong ka ng asawa mo, yari ka, lalo na't kasal ka pa naman. Di ba? Yun ang mga logic dun. Tsaka mga kapatid paano, sabi ng asawa ko,
Alam mo ng kasalanan, doon mo pa gagawin, no? Ayan, sinabi ko na rin. Ayan. Okay, next. Okay, so hindi po yan, okay? Kapag nagbabago ang pag-iisip ang tao tungkol kay Kristo, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago sa buhay. Totoo yun. Okay, isa pang halimbawa, yung sin. Ito. Isa pang halimbawa ay yung salitang sin o kasalanan sa Greek New Testament ay may dalawang pangunahing salita, ang hamartia at hamartano. Pareho silang naisalin bilang sin. Kaya nawala ang mahalagang pagkakaiba ng dalawa. Sa Greek Bible talaga, yung totoong Bible, dalawa yung binabanggit na sin. Hamartia, hamartano. Pag sinabing hamartia, ito yung estado mo. Ito yung estado mo pagiging makasalanan. Pero, hamartano naman, ito yung mga pagkakamali mo, araw-araw. Verb. Ngayon, ang problema, pagdating sa translation, hindi na identified alin din yung verb, alin din yung noun. Kaya pag sinabing sin, kahit na noun, napagkakamalan tuloy verb. Okay? Oh, so ano nangyari? Kaya tuloy, dumating ang oras, yung mga ibang Christian, mali yung pagkakaintindi. Hindi sila tumitingin sa original Greek. Kaya pag binabanggit ang kasalanan, akala nila, kasalanan yun, ito yung araw-araw mong nagagawa, yung pagkakamali mo. Pero ang Bible, dalawa yung sinasabing kasalanan. Yung pagiging makasalanan, yung status mo, at yung nagagawa mo. Ngayon, etong problema. Merong verse sa Bible na misinterpret. 1 John chapter 1 verse 9. Tingnan niyo ang ginamit na kasalita doon ay hamartia, kaya ang diin ng teksto ay pag-amin ng tao sa kanyang kalagayan bilang makasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi yung nagagawa mo araw-araw. Basahin natin Misconception na naman to 1 John chapter 1 verse 9. Sabi dito, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, ang iniisip na kagad natin ditong kasalanan ay yung nagagawa natin, mga mistakes natin. Ibig sabihin, nakapagmura ka, kailangan mong ihingi ng tawad sa Diyos. Kapag halimbawa, nakapagsinungaling ka, hingi ka uli ng tawad. Tapos mamaya uli, nakapagmura ka uli, hingi ka ng tawad. Tapos kinabukasan, nanood ka ng porn, nagkasala ka, hingi ka na uli ng tawad. Yun ang nangyayari dito kasi ang identify nila dito, yung pagkakamali mo, hamartano ang akala nila. Kaya ang ibig sabihin nito, subalit kung pinapayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay matuwid. Ngayon, iyon ang ginawa ni Satanas dito. Para ma-stress ang mga tao, kakahingi ng tawad at para ilayo ang mga tao sa finished work of Christ. Kaya kailangan nila mag-perform, humingi ng tawad. Pero etong problema, at ngayon ilan nilalantad na ng Diyos, ano ba yung kasalanan dito? Ito ba ay hamartano, yung verb, o hamartia, yung noun? Ang problema kasi, hindi tayo tumingin sa Greek O yung sin dito, ang gaya nito, sin. Ano yung sin dito? Ayan, hamartia. Ibig sabihin, yung ang i-confess mo pala, hindi pala yung araw-araw mong nagagawang kasalanan. Ang ikino-confess mo pala dyan, yung estado mo pagiging makasalanan. Sa madaling salita, ito ay pag-amin ng iyong kasalanan sa panahon na ikaw ay mag-sinner's prayer para sa mga unbeliever to. Kapag tatanggapin mo si Kristo, di ba? Di ba pag halimbawang mabuborn again ka na, tatanggapin mo yung biyaya. Panginoon, tinatanggap ko po ang biyaya simula ngayong araw na ito. Pero una sa lahat, humingi ako ng tawad sa iyo, sa akin sa lahat ng mga gawa kong kasalanan mula pagkabata hanggang sa future. Yun, dito yun, 1 John 1:9 yun. Hindi yung araw-araw ka nang hingi ng tawad. Hindi yun ang sinasabi dito. Kasi, kung sinasabi mong hingi ka ng tawad sa iyong kasalanan araw-araw, ano pa silbi ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Ibig sabihin, kulang yung gawa ni Kristo. Kailangan pa siya ipako sa krus uli para sa kasalanan mong araw-araw. Sinabi sa Bible, minsan lang yun. Saan sa Bible? Basta tayo. Alam nyo, kailangan kong i-redundant ituro to kasi nga, hindi na iba hindi naintindihan. Iba siguro naintindihan. Sabi rito, si Kristo minsan lamang daw pumasok sa dakong kabalan-balalan at sapat na raw yun. Hindi daw dugo ng kambing ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo. Para Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kailan ba? Araw-araw ba?
Bukas hindi na. Hindi, ang sabi rito, magpakailanman. Oh. O hindi harmonize kung hamartano yun. Harmonize yun kung hamartiya. Kasi once lang. Oh. Ano problema? Translation. Sinungaling talaga ang translation, mga kapatid. Okay? Ano ang big idea dito? Hindi lang kasalanan ng pastor ang problema dito, pati yung si Satanas talaga, mga kapatid. Si Satanas may pakana nito. Pero lahat ng bagay, Romans 8:28, kalooban pa rin ng Diyos ang mga nangyari. Kaya yun. Maaring nilob din ng Diyos na hindi natin ito malaman dati, madisib tayo, may purpose ang Diyos. Pero ngayon nilalantad na tayo ng Diyos. Nilalambing na tayo ng Panginoon ng mga kapatid na sa mga huling araw na kayo. Kailangan nyo na malaman yung mga totoo. Ito na yung mga kapatid. Bakit? Wrong interpretation of Bible. Eisegesis kasi. Okay? Kaya ang big idea, ang 1 John 1:9, ang ginamit doon ay hamartiya. Ibig sabihin, isang beses ka lang talagang hingi ng tawad sa Diyos at pagkatapos nun, kinalimutan na ng Diyos yun. Sabi sa Ephesians, sa Galatians, sinasabi ni Pablo, kinalimutan na raw ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya kung hindi compatible yung idea na hingi ng tawad. Kasi yung paghingi ng tawad araw-araw, dito kinuha yun sa 1 John 1:9, maling pagkakaintindi. Kaya nga may mga nabubuong kanta na, siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa. O, di ba? Kaya kami mga kantang ako ay lalapit sa iyong harapan, puso. O kaya kakanta loobin mo ang buhay ko, iyong maging banal mong tahanan. O, kaya nabuo yung mga kantang yan dahil sa 1 John 1:9 na yan. O, inimpluwensyahan tayo ng Diablo, mali yung gospel. Okay, matinding deception sa panahon ngayon, mga kapatid. Kaya talaga napakahalaga yung nagsusuri tayo, nag-aaral tayo. Huwag kayong amen ng amen sa mga pastor. Diyos ko, maawa kayo sa kaluluwan nyo. Okay, next. Grace. Ito, charito. Ito pa, may mga misconception. Example number 3, yung charito. Isa pang halimbawa, yung salitang grace, Ephesians chapter 1, verse 6. Ang ginamit na Greek word dito ay charito or karito. Okay. Na may kahulugang pinaburan o ginawaran ng biyaya. Ibig sabihin, lahat ng mga kahilingan mo ay tinupad na ng Diyos. Sa future, yung mga hihingin mo, ganun po yung charito. Pag sinabing pinaburan, may pabor na ang Diyos sa'yo. Ang Diyos ba subject ng time? Hindi. Yung hihingin mo sa future, alam niya na. Saan sa Bible yun? Di ba nasa Bible naman talaga yun, di ba? Na hindi nyo pa hinihingi, alam na ng Diyos ang inyong kahilingan. Nasa Bible yun eh. Hindi siya subject ng time. Kaya yung pagpapala ng Diyos sa inyo, yun na yun. Ngayon, kung dumating yung oras na hihingi kayo ng halimbawa ng matinong asawa, antayin nyo. Sa eternity pass, sinagot na ng Diyos yun, antayin nyo na lang. Dahil alam ng Diyos na ikabubuti mo yun. Romans 8:28 nakalagay doon, nakatakda na daw ang mangyayari, na lahat daw nangyayari daw sa atin, ikabubuti daw natin. Okay? Kaya yung pagiging charito mo, ay charito ka na noon pa. Okay? Yun ang meaning nun na, eto pa. Ang ibig sabihin ng pagpapala ng Kristiyano ay hindi nakabase sa kanyang performance o sa kanyang mga ginagawa. Hindi ito dahil sa gawa, sa ikapu o sa anumang religious activity. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Kapag ang talatang ito ay ginamit para sabihin kailangan mo magdeklara, ayun, para ikaw ay pagpalain, lumalabas na, si Jesus yun. Mali ang pagkakaintindi natin. Guys, charito ka na eh. Pag hindi ka nagsalita ng charito this day, ibig sabihin hindi ka charito buong maghapon? Charito ka na eh. Alinaw na ng Biblia eh. Lumalabas na eisegesis ang pagkakaintindi mo sa salitang charito. Kasi ang charito is past tense, nangyari na. Ba, dinideklara mo pa? Walang pagkakaiba yan sa mag-asawa. No? Kasal na kayo. Bakit dinideklara mo araw-araw na dapat kasal kayo? Kasal na kayo eh. Eisegesis yun. You are giving the meaning. Ang meaning ng Bible, past tense. Pero ang meaning mo,
Future tense, kailangan mo magsalita para pagpalain ka. Kailangan mo magpahayag pa. O, mali. Eisegesis ka. Ang totoong exegesis, tapos na. So ano sasabihin mo sa Panginoon? Magde-declare ka ba? Hindi. Everything give thanks. Kaya nga sinabi, di ba, pray without ceasing and thanksgiving. Yun yun sa atin. Yun ang dapat mong sabihin sa Diyos. Sasabihin na naman ng iba dyan, ano yung pastor, hindi na tayo magpipray, hindi na tayo magpupuri sa Panginoon. No. Ang gagawin lang natin, magpasalamat. Yun ang komunikasyon mo sa Diyos, magpasalamat. Kaya kung araw-araw kami mga blessings sa dumarating, salamat Lord. Nakatanggap ka ng malaking pera, salamat Lord. Natanggap ka sa trabaho, salamat Lord. Mahihingin ka ba? Hindi na, huwag ka na humingi. Pinagpahalat, pinaburang ka na eh. Magpasalamat ka araw-araw. Yun ang tinuturo ng bagong tipan. Di ba? Yan ang problema kasi sa atin. Eisegesis ang interpretation natin. Okay, charito. Pag sinabi mong charito, charito ka na. Huwag ka na mag-charito para kang ano nun. Paulit-ulit ka. Wala kang faith. Lumalabas nun na kulang pa yung ginawa ni Kristo. Perverted gospel ang natutunan mo. Hindi yun na totoong gospel. Next. Ito pa, Ephesians chapter 1, 4. Ito Pastor, paano yun? Si Pablo nag-declare. Ibig sabihin ano yun, paano may papaliwanag yun? O, di basahin natin. Ito yung I declare ni Pablo, basahin po natin Sabihin na ba, Pastor, tinan mo marami sa Bible na nag-declare. Si Pablo nag-declare. New Testament yun. Sino nagsasalita? Si Pablo. Sino nakausap? Kristiyano. Oo, tama. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 15, sabi sa King James, moreover, brethren, I declare, nag-declare nga. Kita nyo, nag-declare unto you that the gospel which I preached unto you, which also ye have received, wherein ye stand. I declare. Tinan nyo yung intindihin natin May mga nagtuturo na kailangan mo mag-declare para mangyari ang blessing. Isa sa ginagamit nilang halimbawa nga yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 kung saan sinabi niya, I declare unto you the gospel. Pero kapag titingnan mo yung konteksto ng buong chapter, makikita na hindi ito spiritual formula. Hindi po yun. Ang ginagawa ni Pablo ay pinapaalala lamang. Just reminder. Pinapaalala lamang ebanghelyo na kanyang ipinangaral sa kanila. Kaya I declare dito ay hindi paglikha ng realidad sa magitan ng salita. Ito ay simpleng pagpapahayag at pagpapaalala. Just to remind you, I declare. Yun ginamit dito is just reminded. Tingnan natin sa Greek Ito exegesis. Tingin tayo sa totoong sinabi. Yung I declare dito, tingnan nyo guys I declare. Ano meaning ng I declare niya? Devarative, to make known. Pinapaalala talaga, to make known. Subjectly, to known. Hindi naman decree Hindi decree. Ipaalala, to known. Certified, declare, to make known. To give, understand, para ipaunawa. Yun ang meaning ng declare ni Pablo. Di ba? Bakit? Eisegesis. Hindi nyo tinitingnan sa Greek. Ayan Greek nang nagsasabi, yung I declare dyan, to understand. Kaya nga sa Tagalog sa mga ibang mga translation, ang sinasabi ganito Sige, doon muna tayo sa mababaw na Tagalog. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala. Ayan pinapaalala ko sa inyo. Hindi naman yung dinedeklara Ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinapangaral ko sa inyo. Yan ang magandang tinanggap ng saligan ng inyong pananampalataya. So yung declare dito ng King James, bagamat declare ang binanggit dito, pero sa Greek, to known, para ipaalala. Guys, isulat nyo yan Hindi po yan ang sinasabi ng Bible. Sinabi man I declare dyan, pero yung Greek niyan, iba ang meaning. Ang ginamit dyan is to known, ipaalala talaga. Tignan nyo sa ibang mga version. Dapat ganito guys, exegesis to. Tumitingin tayo sa lahat. O yan Kagaya nito sa NIV. Now brothers, I want to remind. Ayan remind. Hindi declare. To remind you of the gospel I preach.
which you receive and on which taken. Kaya dapat talaga mga kapatid, it takes research, it takes exegesis. Exegesis talaga. Pag may nakita kayong translation na sa tingin nyo ay labag sa gospel, tingin kayo. Tingin kayo sa Greek. Tandaan nyo, hindi porke King James, perfect na. Ang King James ay hindi rin perfect. Ginamit niya declare. Hindi naman declare. Is to remind. Ipaalala lang. Kaya walang declaration na nangyari. At saka hindi rin tinuturo ni Pablo dito to declare. Okay? Next. Example number 5, yung confess. Pastor, ibig sabihin, hindi na tayo magde-declare, hindi na tayo magko-confess. Yung sinasabi sa Bible na kailangan mo mag-confess, kailangan mo magsalita. Speak life, di ba? Basahin natin. Isa pa sa talata na madalas gamitin para suporta ng idea ng declaration ay yung Romans chapter 10 verse 9. Ito sinabi roon na kung ipapahayag mo ang iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso, ikaw ay maliligtas. Dahil dito, sinasabi ng iba na kailangan mo magsalita o magdeklara. Ayun na. Magdeklara ka raw para mangyari na kailangan maligtas o pagpapala raw. Pero kapag tinitingnan mo yung context ng Romans 10, makikita na ang punto ni Pablo ay pananampalataya kay Kristo. Ang confession ay pagpapahayag lamang ng paniniwala sa puso. Pero hindi ito isang formula na naglilikha ng kaligtasan mo o realidad. Hindi ka naligtas dahil sa confession, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Basahin natin Saan ka ba naligtas? Sa confession o sa pananampalataya? Diba? Remember, sabi sa Ephesians 2:8-9, it requires faith for you to save. By grace we are saved through faith. May faith talaga. Okay? Wala sa confession mo ang kaligtasan. Sabi rito that if you confess with your mouth Jesus is Lord, so dito tayo sa King James, that if thou confess with thy mouth that the Lord Jesus, that shall be believed, and shalt thou believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Tingnan natin sa Tagalog, basahin natin. Kung ipapayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon at buong puso kang sumasampalataya, siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ano ang nagligtas sa'yo dito? Yung bang pinahayag ng iyong labi o yung pagsasampalataya? Ano ba yung weight dyan? Parang sinabi ni Christ dun sa humayo kayo at magpabautismo. Sabi ng mga ibang naniniwala, ayan, ikaw kailangan magbautismo. Sinabi naman doon sa context, bautismo ay hindi kasama sa kaligtasan. Ang kaligtasan doon, yung sinasabi rin yung paghayo. Parang ganito rin dito. Nabanggit dito yung pag-confess. Pero hindi yun ay confess ng pananampalataya. Nasabi mo lang yun. Paano? Tinaman, common sense. Mananampalataya kay Kristo. Paano ka mananampalataya? Paano ba tayo mag-sinner's prayer, mga kapatid? Diba, it requires confession. Alangan naman, sige mga kapatid, tayo po'y tumayo. Yung gustong tumanggap sa Panginoon ngayon, tumayo. Tanggapin si Kristo, manampalataya kay Kristo. Huwag kayong magsasalita, sa isip lang. Pwede ba yun? Sa isip ka magko-confess? Syempre kailangan mo mag-confess. Ang nagligtas sa'yo doon hindi yung confess, yung sumampalataya ka ang nagligtas sa'yo. Tsaka pangatlo mga kapatid, ang confession isang beses lang yun. Ang kaligtasan isang beses, kaya isang beses ka lang magko-confess. Hindi naman sinabi rito na araw-araw kayong mag-confess Ang sinabi lang dito, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon at buong puso ang sumasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat, ito na yung verse 10, alin daw yung makakapagligtas sapagkat sumasampalataya ang tao sa magitan ng kanyang puso at sa gayo mapapawalang sala siya. Nagpapahayag naman siya sa magitan ng kanyang labi at sa gayo ni naliligtas. Ang nakapagliligtas talaga yung pananampalataya. Expression lang yun. Pero hindi yun ang formula na araw-araw confess ka ng confess, I am saved, Lord. I am saved, Lord. I am saved. Delikado yun. Eisegesis na pagkakaintindi mo. Hindi yan sinasabi ng konteksto. Ang sinasabi ng konteksto,
yung pananampalataya magliligtas sa iyo sa magitan ng minsan lang to. Okay? So, it takes pag-aaral talaga mga kapatid bago tayo mag-conclusion sa isang verse, tumingin sa konteksto, paano sinabi, tinan mo yung Greek. Yan po ang exegesis. Pastor, ang hirap niyan eh. Matagal yan. Bahala kayo. Ano gusto niyo? Maligaw kayo. Alam niyo si Satanas, mahilig sa shortcut yan. Shortcut teaching, mabilisan teaching. Yan ang paborito ni Satanas. Kaya marami na database. Sinubukan niyo yung mga taong mabilis. Subukan mo magmotor na mabilis ka, tumakbo ka ng 100 km per hour sa isang highway. Pwede kang sumemplang. Subukan mo tumakbo ng matulin, lagi kang bumabagsak. Madadapa ka. Pero kung dahan-dahan ka, hindi ka madadapa. Ganon din ang ibang mga Kristiyano ngayon. Gusto lagi mabilisan teaching, mabilisan. Ayaw nilang ng ganito, mahabang paliwanagan, mahabang pag-aaral. Kaya marami silang pagkakamali sa buhay at pwede pa rin sila ipahamak dahil sa maling gospel ang natutunan nila. Kaya totoo yung sinasabi sa mga huling araw, talagang matindi ang deception sa mga huling araw. Kasi yung mga tao kasi tamad mag-aral. Pero mo, no, ang sipag-sipag natin sa trabaho, ang sipag-sipag natin sa ibang bagay, ang sipag-sipag natin alamin yung buhay ng bumay-buhay sa lahat ng impormasyon. Ang sipag-sipag natin manood sa Netflix, ang sipag-sipag natin na maglaro ng Mobile Legend o maglaro ng mga mobile games. So, pero hindi tayo masipag sa pag-aaral ng Biblia. Kaya ano nangyayari? I'm not telling naman na wag na kayo maglaro, wag na kayo manood. Pero ang problema kasi, kung ang reklamo nyo ay mahabang pag-aaral, bahala kayo. Maliligaw kayo. At hindi lang to, hindi lang kayo mapapahamak, pati yung mga mahal nyo sa buhay. Kasi yung gospel na natutunan nyo at tinuro nyo sa inyong kamag-anak ay sablay din. Diba? Kaya napakahalaga ho talaga ng pag-aaral eh. Okay, kahuli-hulihan. Another eisegesis, yung misconception about dun sa sinasabi sa Zechariah chapter 4, verse 6 to 7. Ito yung grace to it. Okay, aral tayo. Focus tayo sa pag-aaral. Sabi dito, isa pang halimbawa ng eisegesis ay yung paggamit ng talatang Zechariah chapter 4 verse 7 kung saan sinasabi, He shall bring forth the capstone with shouts, grace to it. May mga nagtuturo na kapag may problema ka sa buhay, sakit, kahirapan o pagsubok, kailangan mong sumigaw o magdeklara ng grace to it. Sinabi nila na ito raw ay paraan para harapin ang mga bundok ng problema ng buhay. Tingnan niyo pero kapag tinignan mo yung konteksto exegesis Zechariah chapter 4, makikita na ito ay isang prophetic vision tungkol kay Zerubbabel at sa muling pagtayo ng templo sa Jerusalem pagkatapos ng Babylonian exile. Ang bundok sa talata ay tumutukoy sa mga hadlang sa pagtayo ng templo. At ang grace to it ay sigaw ng kagalakan. Natuwa sila pagkatapos ng templo. Hindi isang spiritual na formula na dapat gamitin ng lahat ng believer sa bawat problema. Kaya sila sumigaw ng grace to it kasi tagumpay yung pagtayo ng templo. Natuwa sila. Yun ang purpose ng grace to it. Okay? Yan yun kapag ginamit ang talatang ito bilang universal declaration laban sa sakit, kahirapan o anumang problema sa buhay, lumalabas na inilalagay natin sa teksto ang kahulugang wala naman doon. Yan ang halimbawa ng eisegesis. Okay? Ikaw yung nagbibigay ng meaning sa verse na yun, hindi naman yun ang sinasabi. Ang sabi, kailangan mo magsalita ng grace to it para malampasan mo yung mga problema sa buhay. Pero hindi naman yun sinasabi ng teksto. Una, tanungin natin, sino ba ang kausap? Hudyo. Anong panahon ito? Namatay na ba si Kristo nito? Wala pa. Wala pang testator. Kaya pahirapan ng biyaya. Ang biyaya ngayon madali, binigay na. Noon, pahirapan ng biyaya. It takes effort. It takes trust sa panahon na to ng Old Testament. Kaya sila nagsisigaw ng grace to it. Tsaka pangatlo, yung grace to it nila, sila ay natuwa. Natuwa lang talaga sila. Okay? Sigaw yun ng tagumpay. Okay. Una, ang talata ay ginagamit
na ang Zechariah ay 4:6 kung saan he shall bring forth the capstone, sabi ron, shout grace, grace to it. Pero kapag binasa mo yung buong teksto, ang talatang ito ay prophetic vision. Para kay Zerubbabel tungkol sa muling pagtayo ng templo matapos ang Babylonian. So yung bundok na talata diyan tumutukoy sa may hadlang sa templo ho kasi mga kapatid. Pangalawa, ang grace, grace to it po ay hindi po utos sa lahat ng believers. Wala pong ganun. Zechariah chapter 4, hindi sinasabi ng Diyos sa lahat ng tao kapag may problema kayo, sumigaw kayo ng grace, grace to it. Wala pong sinasabing ganun. Ang sinasabi doon ay vision tungkol sa capstone ng templo ng Zerubbabel. Ang shout of grace ay pagdiriwang pagkatapos ng proyekto. Hindi to instruction para gamitin bilang spiritual weapon laban sa sakit, kahirapan o problema. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Kapag ginawa itong universal formula, kagaya ng sinabi kanina, nagiging eisegesis. Okay. Pangalawa, hindi ang deklarasyon ang naglalabas ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa Zechariah chapter 4 verse 6, malinaw sinasabi ng Diyos kasi, not by might, not by power, but by spirit. Basahin nga natin ano. Tinan niyo yun. No? Tinan niyo yung context guys ha. Tinan niyo yung context ha. Verse by verse tayo ha. Walang ano dito. Talagang verse by verse. Salita ng Diyos talaga ang iilantad natin. Tinan niyo ha. Zechariah. Basahin natin ang context. Nagbalik ang anghel ng kausap ko at ako'y kanyang ginising na para bang may natutulog. Sino nagsasalita rito? Sa Zechariah. Ano sabi ng anghel sa kanya? Tinanong niya sa akin, ano ang nakikita mo? Isang ilawang ginto po ang may lalagyan ng langis ay tataas ang 7 ilawan. Bawat isa ay may 7 lalagyang mitya. Okay, merong apocalyptic literature na binabanggit. Okay. May simbolo. Verse 4, sa magkabila nito may puno ng olibo. Sagot ko naman sa kanya. Tinanong ng anghel, ano po ang kahulugan nito, Panginoon? Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi mo ba alam? Patanong na sagot sa akin, hindi po sagot. Sinabi na sa akin ng anghel, ang pinapasabi ni Yahweh kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa magitan daw ng lakas. Not by might, o sa sariling kapangyarihan, not by power, kundi sa magitan ng aking espiritu, but the Spirit, says the Lord. Malinaw pa lang na hindi daw sa ating mga pananalita, sa lakas natin. Ang linaw eh. Di ba yun ang context? So, natin yung context. Then he answered to spake unto me, saying, this is the word of the Lord, and Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but my spirit saith the Lord. Okay. Yun yung verse. So, malinaw dito na ang konteksto na wala sa ating kakayanan ang kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabing hindi sa atin, hindi sa ating lakas. Kasama dito yung pananalita natin, walang galing sa atin. Okay? Kaya pagdating ng verse 6 na, maging ang pinakahuling hadlang ay makikita ninyong maalis. Muli mong itatayo ang templo at habang nilalagay mong kahuli-huli ang bato at magbubunyi. Magbubunyi pala, hindi pala ito deklarasyon, magbubunyi ang mga tao sa kanilang sasabihing napakaganda. Pangit ang translation ng Tagalog talaga. Tingnan natin sa ibang verb. Ayun, biyaya, biyaya sa kanya. Ibig sabihin, ang pagsigaw ng grace, grace to it, ang purpose pala nun is nagtagumpay ka na. Saan? Sa templo ni Zerubbabel. Ang tanong, si Zerubbabel ka ba? Hudyo ka ba? Wala ka naman templong tinatayo eh. Bakit mo gagamitin tong verse na to? Hindi ko maintindihan yung logic mga kapatid. Bakit nilirelate to sa isang Christian? Hindi naman yun ang sinasabi eh. Tsaka mga kapatid, tinan nyo, no? Ang grace sa Bible ay hindi po formula, kundi biyaya ng Diyos. Sa buong New Testament, ang grace ay biyaya ng Diyos, pabor ng Diyos, gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ito magic words na kailangan mong ulit-ulitin para mangyari yung himala. Inuulit ko mga kapatid ang grace sa Bible ay hindi formula, kundi biyaya ng Diyos nga eh. Sa buong New Testament, ang grace ay biyaya ng Diyos, pabor ng Diyos, gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ito magic words
na kailangan mong ulit-ulitin para mangyari ang himala. Halimbawa, Ephesians 2:8-9, by grace you have been saved through faith, di ba? Ang grace ay binigay ng Diyos, hindi ina-activate sa deklarasyon ng tao. Ang grace po ay bigay, hindi po yan na na-activate kapag nagsasalita ka. Isa pa, no, ang tunay na response sa problema ayon sa Bible ay hindi po yung pagsalita po ng grace, grace to it. Sa Biblia, kung titingnan mo, ayon sa Filipos chapter 4 verse 6, kailangan mo manalangin. Yun. Magtiwala sa Diyos. Generally, sinabi sa Proverbs po yun na ang pagtitiwala kay Yahweh ay mas malinaw kaysa magtiwala ka sa sarili mong karunungan. Katangian po ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. At sinabi rin sa Hebrew 4:16, ito yung paraan pag may mga problema ka, hindi yung grace, grace to it eh. Yun yun, no? Hebrew pala. Bagong tipan tayo mga kapatid, mag-quote, wag sa lumang tipan, hindi naman atin yun, hindi tayo kausap dun eh. Tsaka pangatlo, out of context pa nga eh. Sabi dito, kaya't lumapit tayo na may katapangan sa trono ng biyaya. Ayan o. Upang tayo tumanggap ng awa. Ayan yung dapat mong gawin. At makakatagpo ka ng biyaya na makakatulong sa panahon ng iyong pangangailangan. Ayan o. Yan po ang sa atin. Hindi grace, grace to it. Kundi, lumapit tayo sa katapangan sa trono ng biyaya, puno ng biyaya ang Panginoon. Manalangin tayo. Simple. Hindi magic word. Hindi installation ang sa magitan ng mga code. Walang code name. Kundi lumapit ka sa Diyos. Mingi ka ng biyaya. At saka yung trono daw niya ay puno ng biyaya. Yan po ang totoong sinasabi ng gospel of grace. Yan po ang tunay na gospel, mga kapatid. Itong katuroan na to. Sa biyaya tayo lalapit, hindi sa ating mga gawa. Hindi naman sinabi ng mga apostol eh, na kapag may problema kayo, sumigaw kayo ng grace, grace to it. Hindi naman yun ang sinasabi ng mga apostol, walang ganun. Ang kanilang focus ay pananampalataya sa Diyos, hindi deklarasyon ng formula. Hindi doon. So, ano ang point ko rito mga kapatid? Ang biyaya ng Diyos ay hindi ina-activate sa ating sigaw. Ang biyaya ng Diyos ay pinapakita na sa krus ng Kalbaryo, nasa krus na po ng Kalbaryo po yun. Tinapos na. Sinigaw na ni Kristo sa krus yun. Na sinabi niyang, tetelestai, tapos na, finish na. Numbers 14:28, isa sa karakter ng Diyos. O sige, basahin natin yung verse mo ah. Tingin tayo, ayan na naman tayo, dampot na naman tayo ng verse, hindi natin naalam yung konteksto. Numbers chapter 14 verse 28. Context ha. Tinuro ko kasi to dati, no? Kaya tuloy, nagkamali-mali tayo. Ako aminado ko, tinuturo ko dati, sabi sa Romans, sa Numbers 14:28, ano man yung sabihin mo, ideklara mo, ibibigay ng Diyos yun. Kasi ICJC ang ginawa. Tingnan nyo ha, sabihin nyo sa kanila, ito ang pinapasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Oh. Ito ang tanong. Binasa ba natin yung 26, 27, 29? Context. Context tayo. Tinan yung mga, Ate Marlene G, tinan mo yung mga verse mo, Old Testament yan. Isa-isayin natin na. Numbers 14:28, habang akong buhay, eto, nag-focus kayo dito. Binasa nyo ba to? Ang tanong, sinong kausap? Sino ba yung sabihin nyo sa kanila na ito ang pinapasabi ko? Sino? Atras tayo ng 27. 26 pala. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron. Sino nagsasalita? Si Yahweh. Sino kausap? Si Moses at Aaron. Ano sinasabi ni Yahweh sa kanila? May inuutos ang Yahweh sa kanila, di ba? 27, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan ba sila tatahimik? Ibig sabihin, ang Diyos ay galit dito. Kanino? Sa Israelita. Sino ang sinusumbungan ng Diyos? Si Moses at Aaron. Kailan daw kayo mananahimik? Sino kausap? Israel. Pagdating ng 28, sabihin nyo sa kanila, sino to? Israel. Ito, context ha.
habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo narinig kung gusto niyo mangyari. Ang binabanggit ng Diyos dito ay isang bantato sa kanila. Threat. Sige, mula ngayon, kung ano sabihin nyo, gagawin ko sa inyo yun. Kasi yung mga Israelita, puro pagrereklamo ayon sa context. Puro reklamo eh. O sige, reklamo kayo ng reklamo. Sige, gagawin ko. Di ba maraming beses lang ginagawa ng mga Israelita yan? Sabi na, Panginoon, nung wala pa sila, nasa grace pa sila, reklamo mga Israelita, pinukpok ni Moses ang bato, lumabas ang tubig. Puro reklamo, puro reklamo. Pero ngayong nasa batas na sila at under the law na sila, iba na ang tono ng Diyos. Ang tono ho ng Diyos dito ay galit. Kasi tinan nyo, no? Hanggang patuloy pa rin kayong mga Israelita pagrereklamo sa akin, kailan sila tatahimik? Puro reklamo eh. Oh. Tinan nyo yung context, guys, ha? Context. Context to, ha? Ang konteksto, galit na galit ang Diyos sa mga Israelita kasi puro reklamo. Tinan nyo to, dito. Ito, God promises judgment, paghatol. Galit ang Diyos, ang tono ng Diyos ito, galit. Kaya nasabi ng Diyos na habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo. Kanino sa Israel ang narinig kung gusto nyo mangyari. Puro kayo negative eh. Yan po yung context po niyan. O ano yung mangyayari sa kanila? 29, mamamatay kayo dito sa ilang. Tingnan nyo, judgment. Kaya itong statement na to ng Numbers 14:28 is about judgment sa Israel. Hindi po tayo, bakit mo nilalagay yung sarili mo rito? Mamamatay kayo dito sa ilang. Ano kapatid, kung magko-quote ka ng verse 10, gusto mo bang mamatay sa ilang? Sige nga. Sino gusto mamatay sa ilang dito? Taas ang kamay. Quote ng quote tayo ng verse, biro mo, hindi nyo inaalam yung context. Ang kinakausap dito, Israelita, nagagalit ang Diyos sa kanila. Kaya sa galit ng Diyos, sasabi, habang buhay akong si Yahweh, tandaan nyo to, gagawin ko sa inyo, narinig kung gusto nyo mangyari. Ano yung gusto nilang mangyari? Mamamatay kayo sa dito sa ilang. Sa mga kabilang sa census, sa makatuwid, iyon ay mula sa 20 taong pataas. Oh, sumpa pala tong ano na to eh. Yung gusto ko mangyari sa inyo, sumpa pala to. Oh, gusto nyo mangyari sa inyo to mga kapatid? Gusto nyo ba yan? Oh. Bakit? Ay, si Jesse. Mga kapatid, nagbago na tayo. Huwag kayong umasa sa pastor. Pag-aralan yung sinasabi ng pastor bago kayo maniwala. Porque sinabi ng pastor sa inyo, paniniwalaan nyo. Ito mga kapatid, mula ngayong araw na ito, kahit ako, pag nagtuturo ako dito ng walang Bible verse, sitahin nyo ako, Pastor, saan sa Bible yan? Sanayin nyo na yung sarili nyo. Huwag kayong maniwala sa mga pastor. Mapapahama kayo mga kapatid sa totoo lang kapag mali yung gospel na natutunan nyo. O kung hindi man kayo mapahamak, magkaroon kayo ng false hope na hindi naman tinuturo ng bagong tipan. Okay? Okay. Salamat po mga kapatid. Sige, palakpakan natin si Lord. So, anong big idea mga kapatid? Ang big idea, panahon na para mag-aral tayo mabuti. Meron akong papakitang last verse sa inyo, no? Basahin natin yung magandang example ng mga Kristiyano ng araw. Ganito yung mga Kristiyano ng araw, mga kapatid. Ikumpara nyo kung ganito tayo. Sabi sa Acts chapter 17, Acts. Pag sinabing Acts, Christian history. Acts chapter 17, verse 11. Sabi rito, no? Nang gabi ring iyon, pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Sila sa Berea. Okay, saan pumunta si Pablo? Sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ano nangyari? Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. Willing-willing silang makinig sa paliwanag ni Pablo. Ano daw? At sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Tinin niyo itong mga taon to, no? Yan ang malupit. Yan ang dapat ang totoong Kristiyano, mga kapatid. Pag may preaching, tinitingnan mo yung Biblia kung tama. Hindi yung amen kayo ng amen sa pastor.
Hindi po kayo tagapalakpak ng pastor, mga kapatid. Hindi natin trabahong palakpakan ng pastor. Kayong palakpak ng palakpak. Tapos mag-o-offering kayo. Papautunan naman kayo sa mga yan. Tinawag tayo ng Panginoon para mag-aral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo tagapalakpak ng mga mangangaral. Kahit ako, huwag niyo akong palakpakan. Tingnan niyo yung Bible. Kung tama yung tinuturo ko, best practices niya, mga kapatid. O i-practice nyo sa akin, ako ang pag-practicean nyo. Para pag nakikinig kayo sa ibang pastor, matapang kayo magtanong, Pastor, saan po sa Bible po yan? Paliwanag nyo po sa amin. Panahon na kayo mga taga-Bride of Christ dito, maging sharp na kayo sa salita ng Diyos. So maraming salamat po. Yan po ang aking preaching ngayong gabi. Palakpakan natin si Lord. So, kala ko mahaba, 1 oras na lang pala natapos natin. Oh, glory to God, natapos natin ng maaga. Salamat sa Lord. Okay, so patuloy lang po tayo sa ating mga tanungan ngayon. Pwede na po kayo magtanong. Type niyo lang po yung amen dyan po yan. Magtanong po kayo. Okay, so tinatawag ko po si Senyorita Hashimoto. Go ahead po, kapatid. Pwede na po kayo magsalita. Hello po, Pastor. Good evening po. Hello, good Hello evening po. po. Opo. Pastor, kasi meron lang sa church namin na andyan din po yung friend ko nakikinig na yung about sa ano daw po, spiritual, ano ba to? Spiritual fasting daw po. Mhm. Yun po, yun lang po ang tanong ko kung meron po ba ng spiritual fasting? Mhm. Hindi ko na alam po yung sa Ambers eh. Basta yun lang po pinapatanong niya. Ano ba yung spiritual fasting? Kasi pag sinabi ko kasing fasting, physical po yan. Fasting, una, define natin. Ang fasting, ginagamit po yan, una, sa panahon natin ngayon, medical purpose. Ba't ka nagpa-fasting? Kasi meron kang, meron kang blood sugar fasting, mga etc. May testing ka fasting. Medical. Pagdating sa Bible po, ginagawa po yan ng mga Old Testament, mga Hudyo. Kaya sila nagfa-fasting, ang purpose ay sabi nila para maabot daw ang panalangin, yun ang purpose nila. Pero sa bagong tipan po kasi malinaw na ang mga nakay Kristo na raw po ay pinaburan na ng Diyos. Ibig sabihin, lahat po ng mga pangarap nyo sa buhay ay unti-unti na pong mangyayari po yan, nakatakda na pong mangyayari yan ayon sa kanyang plano. Alam na ko kasi ng Diyos ang magiging kapalaran, magiging pangarap nyo. Bata pa lang kayo. Kaya yung pangarap nyo, naging pangarap na rin po ng Diyos yun. Kaya pagdating sa Ephesians 1:6, malinaw, pinagpalat, pinabura na daw tayo. Ngayon ang tanong, bakit kailangan pang mag-fasting para ano po ba? Mahirap po bang kausap ang Diyos na kailangan pa tayong magutom para madinigan? Kasi ganun po yung purpose ng fasting eh. Pero ang hindi ko lang po maintindihan, ano po yung spiritual fasting? Ayun nga rin po. Pwede pong andyan po si Elsa, siya po medyo nakakaalam nun. Sige po. Elsa, open mo yung mic mo. Sabi mo nga kay pastor ko ano yung spiritual fasting. Yes po, good evening po, Pastor. Hello. Yun po, Sige po, go ahead po, tanong po kayo. yun nga po yung kaibigan ko, niyayaya ko siyang mag-church, niyayaya ko siyang mag-prayer meeting. Ang sinagot niya po sa akin, pasensya na kasi nag-spiritual fasting daw po siya. Tapos nagtaka ko, meron ba nun? Ginugutom mo yung spiritual mo? Kaya sabi niyo nga po, fasting isa sa konyon. Physical. Physical. Kaya sabi ko, ginugutom mo ba yung sarili mo? Kasi ayaw na niyang umatin ng church, ayaw na niyang umatin ng Bible study, ayaw na rin niyang makipag-communicate sa bawat sister niya. So, parang siya yung nag-separate sa sarili niya. Ngayon, itinanong ko rin po yun sa pastor namin, hindi rin niya masagot. Kaya, sa inyo po kami nagtanong ng friend ko si Sister, kung talagang meron ba nun sa Bible ang spiritual fasting. Kasi
First time po namin narinig sa kanya yun. Opo. Kasi Yun lang pag po. sinabi niyo po nga spiritual, kung dadagdag yung spiritual, ibig sabihin, hindi literal. Ngayon, paano mo gugutumin ang sarili mo? Kung ano po yun, wala po sa Bible po yung kapatid. Kahit logic, kahit yung grammar, mapa-grammar, wala pong ganun. Wala akong spiritual fasting. So, ibig sabihin, kapatid, ganito yan. Meron palang spiritual eating. Mm. Oh. Ano yun? Ibig sabihin, kung merong spiritual fasting, merong spiritual eating. Merong spiritual sleeping. Merong spiritual playing mobile games. Sobra po. Spiritual na panonood. Ano yun? Lahat, wala, kapatid, invento lang po niya yun. Hindi ko po alam kung saan niya nakuha yun. Wala akong ganun sa Bible. Una po, illogical, common sense, wala pong ganun. Spiritual na wala pong ganun. Merong fasting sinasabi sa Bible. Physical. Pero hindi akma sa atin dahil hindi naman tayo Hudyo. Opo. Talagang first time po namin narinig yung spiritual fasting po talaga. Lahat po kami natamemi talaga. Wala po sa Bible. Thank you po, Pastor, naliwanagan po kami. Salamat po, Pastor. Okay lang po. Salamat po. Mga kapatid, wala pong ganun. Wala pong spiritual fasting. Marami mga invento ang mga born again Christian talaga. Sa totoo lang, medyo nakakalungkot na naaawa talaga ako sa mga turong ganyan. Meron pa nga akong pastor kilala, meron daw siyang tinatawag na anointing. Ang tawag daw doon, thunderbolt anointing. Thunderbolt anointing. Sabi ko, Pastor, kilala niyo ba si Voltes 5? Kasi meron siyang laser sword. Diyos ko, Pastor. Ang dami mga invento. Thunderbolt anointing. Diyos ko, Panginoon ko. Ginawang Dragon Ball yung spiritual life. Puro pakikipaglaban. Mga ano yan, invento lang po yan. Hindi natin alam kung wala po mga kapatid. Wala pong ganun. Wala po sa hulog yung mga ganun turo. Wala po. Okay, so yan po yung mga lang po yan. Wala po yan. So patuloy lang po tayo sa pag-aaral mga kapatid. Pastor, meron daw pong fire baptism. Ay, Diyos ko. Yes po, Pastor. Sabi nila, dapat daw may fire baptism. Fire baptism. Tingnan natin kung meron nun sa Bible. Maghahanap tayo. Pero pag wala. Tingnan ko lang. Fire baptism. Kasi dapat daw may 3 baptism, Pastor. Ito yun. Ito, masahin natin. Yun yung Nabanggit ang po baptism, natin fire, sa Mateo chapter 3, verse 1. Basahin natin by context kung meron ba talagang fire baptism. Matthew chapter 3, verse 11. Sabi, binabautismo ako kayo sa tubig bilang tanda, sabi ni John the Baptist, ng inyong pagsisisi. Ito na naman tong pagsisisi talikod sa kasalanan, mali na naman translation. Ngunit darating ang kasunod ko na siya magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin na hindi man lang ako may karapatan. Okay. Ang dalawa kasi, Espiritu Santo at sa apoy. Dalawa ko kasi yung sinasabi diyang apoy. Hindi mo pwedeng sabihin na ang apoy ay Espiritu Santo. Sinabi na nga Espiritu Santo eh. Paano mo masasabi na ang apoy ay Espiritu Santo rin? Magkaiba sila. Okay? Ang Espiritu Santo nagliligtas, ang apoy ay hindi. Ano ba yung apoy? Ano ba yung apoy na hindi nakapagliligtas? Isipin nyo nga. Mga kapatid, may mga alam dito, pakisabi nga, kung ang Espiritu Santo ay nagliligtas, yung apoy ay hindi nakapagliligtas. Ngayon tanong, ano yung sa isip nyong emblem pagkapag apoy ay hindi ka mapapahama ka? Alin yun? Sagot po. Hell. Inferno. Ayan. Tignan nyo. Hell po. Kung gusto niyo ng baptism with fire, edi doon kayo sa impyerno kung gusto niyo. Alo. Gusto niya? Hindi po, Pastor. Mainit yun. Paliwanag ko sa inyo bakit impyerno yan. Paliwanag ko sa inyo. Kasi, tignan niyo. Sabi niya,
nagbabautismo ako kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may darating sa kasunod ko na siya magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Pag may at o and, magkaiba, iba sila ng grammar, guys. Pag may at, halimbawa, si Jennifer at si Alena. Si Jennifer ba ay si Alena ay pareho, mga kapatid? Si Jennifer ba at si Alena ay pareho? Hindi po. Hindi. Hindi po. Oh, 'di ba? So yung grammar po nung yung at, yung end, ibig sabihin magkaiba sila. O ganun din dito, Espiritu Santo, binabautismo ni Kristo at sa apoy. Bakit sa apoy? Totoo naman, di ba, balang araw sa final judgment, ano bautismo ni Kristo para sa mga unbeliever? Di sa apoy. Kita niyo na. Tapos sasabihin ng iba, nabautismo na ako ng Panginoon. Ako'y nag-aapoy ngayon. Nag-aapoy ako sa Espiritu Santo. Diyos ko. Di ninyo alam yung sinasabi nyo. Yung context mismo niyaan ang sa apoy ay nagpapaliwanag po niyaan. Yan po ay dalawa yung katangian ni Kristo. Katangian ni Kristo. Ang katangian po ni Kristo ay bautismuhan ka sa iyong kaligtasan, may kakayanan siyang iligtas ka, at may kakayanan siyang daling ka sa impyerno. Ganun lang po yung sinasabi ni Juan. Kaya nga sabi niya rito, higit siyang makapangyarihan kasa sa akin. Bakit siya makapangyarihan? Diyos siya eh. Ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Ito pati na nyo, nakakatakot, no? Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo. Ngunit ang ipa, ano daw, ayan, binanggit na naman niya po yung susunugin sa apoy na hindi namamatay. Yung palang bautismo sa apoy, ay susunugin ka sa apoy na hindi namamatay. O, kita niyo na, context. Context yan, guys, ha? Kaya yung baptism with fire, pag sinasabi mo baptism with fire, magpabautismo ka sa apoy, edi go ahead, go to hell. Kita niyo. Mga tinuturo ng mga born again talaga, no? Kita niya na. Mga kapatid, ngayon ko lang ito naintindihan, ha? Pinakita lang ng Panginoon sa akin na ano to, hindi ko ito pinag-aralan. Binasa ko lang yung context. Kita niyo mga kapatid, basahin niyo lang yung context, maintindihan niyo eh. Eto mga kapatid, hindi ko ito pinagandaan, hindi ko alam to ha. Nakita ko lang. Tingnan niyo yung context. Una, Espiritu Santo, pag nabautismo ka sa Espiritu Santo, syempre ligtas ka. Once you are born again, you will be saved. And Ephesians chapter 1 verse 13, you are already in Christ and the Spirit and the Holy Spirit is already in you. Iyan ang tatak mo sa iyong kaligtasan. Pero merong opposite yung apoy. Tapos, pagdating ng 12, binanggit dito, titipunin niya sa kamalig ng trigo, ngunit ang ipa. Tingnan niya. Ito yung pinapakita dito yung dalawa eh. Mga ligtas o hindi. Hawak niya ang kanyang kalaykay, si Lord daw, upang alisin yung dandayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo. Titipunin niya yung mga ligtas. Yung trigo ay ligtas. Ngunit yung ipa, hindi to ligtas eh, ay susunugin sa apoy na hindi mamamatay magpakailanman. So anong binabanggit ng espiritu at apoy dito? Yung espiritu dito, ito yung mga ipan, ito yung mga trigo na maliligtas. Yung apoy naman, yung dayami. Kaya yung apoy dito, ang binabanggit dito, si Kristo may kakayanan ng bautismuhan sa impyerno. Okay, tanya na. Context. Context lang, context. Okay? Sige nga mga kapatid, palakpakan natin si Lord. Totoo naman yun eh. Sa Judgment Day, si Kristo, sa first coming niya, babautismohan kanya sa Espiritu Santo. Sa second coming, ang purpose niya, babautismohan kayo sa apoy, dadaling kayo sa impyerno ni Jesus Christ. Nakita niyo? Kaya, prophecy yan. Prophecy ni ano yan. Yan ang gustong ibig sabihin ni John the Baptist. May higit na may mangyayari. Etong taon to, ililigtas kayo na yan yung kaluluwa sa kanyang first coming, sa second coming, dadaling kayo sa apoy, sa impyerno. Kaya yung mga nagtuturo na, I am baptized by fire.
Baptized by fire ka? O sige, go to hell. Okay, maliwanag na yan ha. Close na yung issue na yan. Na-debunk na natin. Salamat sa Lord. Sige, palakpakan natin si Lord. Salamat sa Panginoon. Clip mo to. Clip mo ito sa YouTube, Pastor. O, Kaisel, igawan mo daw to ng Nuggets of Faith itong part na to. Sige, mga kapatid, gagawa namin ng Nuggets of Faith itong part na to. Ayun, amen. Si Lex Colado, go ahead. Oh, good evening. Good evening po. Sige po. Basta pala yung kay Paul kasi, nagpapagaling siya ng miracles eh. Up to now ba may miracles? Okay, so sino ba yung pinagaling ni Paul? Wait lang Pero ang karamihan ng ministry kasi ni Paul is salvation. Hmm. Si Timothy kasi hindi naman niya pinagaling. Pinayuhan niya yung uminom ng konti na alak. Tama Wait ba? Pero may pinapagaling din siya ng miracles na isang ginagawa. Pero hindi yun yung marong salvation. Miracle of salvation siya. Oo nga. Okay, sagutin kita kapatid. Wait lang. Salamat. Ganun lang. Iba ho kasi ang layunin ng milagro nung panahon ng mga apostol. Sa panahon ng mga apostol tulad ni Apostol Paul, ang himala po ay may special na layunin. Patunayan na ang mensahe ng Ebanghelyo ay galing po sa Diyos. Halimbawa sabi rito, wait lang, Hebreo, tingnan natin. Hebrew, chapter 2, verse 3 to 4. Sabi rito, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagan ang napakadakilang kaligtasan. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya patunayan natin. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng tanda at ng mga iba't ibang himala at sa mga pamamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo na pinamahagi niya ayon sa Kanyang kalooban. So sinasabi ng kaligtasan ay pinapatotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng tanda at himala. Yun po yung purpose ng araw. Ibig sabihin, ang himala noon ay parang divine authentication ng mensahe ng apostol habang ang mga ebanghelyo ang unang pinapangaral sa mundo. Kahit po ng mga panahon ng apostol, hindi naman lahat ay gumaling eh. Minsan iniisip ng mga tao na nung panahon ng mga apostol ay laging may healing. Pero hindi yun ang buong larawan. Halimbawa, si Apostol Paul mismo may thorn of the flesh. Hindi inaalis ng Diyos. Si Timothy. Si Timothy Pastor. rin. Iniwan ni Oo. Pablo si Tryphomius na may Yes. sakit. Kay sakit sa Miletus, kay Timoteo. Si Timothy may problema sa tiyan. O bakit hindi pinadala ni Pablo yung kanyang kanyang towel? Eh di ba noong una nagpapagaling siya magdala ng towel? Handkerchief. Ganun, di ba? So may transition kasi nangyari. Pinapakita nito na noon hindi lahat ng may sakit ang ginagamot sa magitan ng milagro. Ngayon, mag-focus kasi tayo sa ebanghelyo, hindi sa milagro kundi si Kristo. Kasi ang sentro po ng gospel ay hindi healing miracles kundi yung ginawa ni Kristo sa krus. Sa sulat po kasi ni Apostol Paul, kahit sa 1 Corinthians, sinabi niya na ang mensahe ay about Christ is crucified. Ganun po yung mensahe kasi. Ibig sabihin, ang pinakamahalagang himala sa Biblia ay hindi yung physical healing, kundi yung kaligtasan sa pamamagitan po ni Kristo. Tsaka mga kapatid, hindi nangangahulugan na hindi na kayang gumawa ng himala ang Diyos. Mahalaga po kasi maintindihan natin, hindi ibig sabihin nito na hindi kayang magpagaling ang Diyos sa panahon ngayon. Ang punto ay hindi po ito pinangako na magiging regular o palagi ang karanasan tulad ng inaasahan ng iba. At tandaan niyo mga kapatid, siyempre, sino ba yung audience ng panahon na yun? Nung nagpagaling si Pedro, si Jesus Christ at mga alagad, pati si Pablo nang sa simula, sino audience niya? Mga Hudyo. Ano ba ang hinahanap ng mga Hudyo? Himala. Bago sila maniwala, ay kailangan muna ng himala. Basa tayo ng verse. Saan sa Bible yung Pastor Edwin? Ayan ka na naman. Okay. Wait lang, hanapin ko lang. Sabi sa 1 Corinthians, chapter 1, verse 22, patunay na ang mga Hudyo talaga, ang utak nila ay himala eh. Sabi rito, ang mga Hudyo ay humihingi ng himala bilang katunayan.
karunungan naman ang hinahanap ng Grego. Okay, tingin tayo sa context. Sapagkat tayo sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinintulutan siya ay makilala ng tao sa magitan ng kanilang karunungan. So, ibig sabihin, ang topic dito ay yung ay pagpapakilala ng Diyos sa tao. Okay? Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa magitan ng magandang balita sa aming ipinapangaral. Nasa tingin ng iba ay isang kahangalan. Malinaw na gospel ang pinipreach para makilala ang Diyos. Ngayon, sinong audience nila? Ito ang problema. Ang mga Hudyo kasi, bago tumanggap daw ng gospel, humihingi muna ng himala bilang katunayan. Pero yung karunungan naman ang hinahanap ng Griego. Kasi mga Greek, mga matatalino yan eh. Pero nabanggit yung Hudyo. Malinaw na ang mga Hudyo, bago sila maniwala dun sa magandang balita, himala muna. Yun ang dahilan mga kapatid kung ba't naghihimala. Nung panahon nitong mga huli, si Pablo, tinawag sa mga hentil. Bakit hindi na siya naghihimala? Kasi hentil na eh. Kausap niya. Ang importante sa hentil, yung himala ng kaligtasan. Doon siya Tsaka yung grasya. Tsaka yung grasya, by grace, gospel of grace. May transition kasi nangyari. Iba kasi ang audience. Tayo hindi naman nakakapagtaka, no? Kaya tuloy ibang mga charismatic movement, lito sila. Sige nga, tinan nyo kung ang himala ay primary na kalooban ng Diyos ngayon. Sige nga, inahamon ko yung mga pastor ngayon. Dito, no, may puninarya dito malapit sa Valenzuela. Buhayin nyo nga yung mga patay dito kung yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Sige nga, buhayin nyo Diba? Kasi nga hindi tayo sa panahon ng himala, hindi naman tayo Hudyo. Kahit yung mga nag-speaking of tongues nung araw sa Pentecostes, sino audience doon? Mga Hudyo. Kaya sila nag-speaking of tongues. Pero natataka ko bakit may speaking of tongues ngayon. Tapos hindi pa maintindihan. May nangingi sa iba, pastor. Ang mga speaking of tongues sila, anyenyenye. Puro ganun. Di ba? Kaya mga kapatid, ligaw na ligaw ang mga tao. Rightly dividing the word of truth, rightly dividing the dispensations, napakahalaga ho talaga ng tinatawag na malalim na pag-aaral bago tayo mag-conclude. Kagaya ng verse na yan, no? Kagaya ng sinasabi mo na bakit hindi na naghihimala, ibang audience. Kasi ang audience ni Pablo noon, mga Hudyo. Pero sa panahon ngayon, mga hentil, ang layunin ni Pablo, yung gospel, yung himala ng kaligtasan. Agree. Okay po? Okay, pastor. Thank you. Okay, salamat. Diba, Pastor? Sige po kapatid, pwede na po magtanong. Magtanong na. Speaking of gifts lang po kasi, biglang sumagi eh. Sige po. Napansin ko yan, Pastor, parang syempre sa loob ng 36 years na rin na nasa perverted. Napansin ko yung time na parang pinagsasabantalahan nila yung mga gifts. Like for example, meron silang, uy, kapatid, meron ka palang gift of giving. Wow. Galing-galing naman. Masyado kasi mapagbigay. Favorite gift yan. Di ba? Saka, isa naman, may gift of administration. Ang galing niya magsalita sa harapan. Tapos yung isa naman, meron siyang gift ng healing. Grabe, hinawakan niya lang. Gumagaling siya kaagad. Isang prayer lang, napapasagot niya kaagad, gumagaling agad. Ano yun? Yun, pastor, mga ganong bagay ba? Na, saan ba nanggaling yung mga yan? Mali kasi yung pagkakaintindi nila sa Bible. Kasi nangyayari kasi yung mga sinaunang pastor nung araw, mga 90s, 80s, tingin nila doon sa buhay Kristiyano puro pakikipaglaban para mga Power Ranger na Oo nga, pastor. parang sila Eugene, sila Alfred, saka si Dennis. Malagaw ghost fighter na may spiritual na kapangyarihan. Tapos yung pinaka-mentor nila si Jeremiah. Diyos ko. Wala ganun ang naging mentality. Pero ngayon, pinapakita rito na hindi ganun ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano po ay nakapokus talaga sa gospel. Sa pag-aaral ng Biblia, nakapokus. Hindi ho tayo, alam mo ba yun, parang
wala, nakakatawa na po yung mga turo ng araw. Namanay. Siguro dito sa Metro Manila o dito sa atin, dito sa mga nanonood na unti-unti na nagigising. Pero karamihan ho talaga sa ibang parte ng Pilipinas, wala pa, hindi pa nagigising. Nandun pa rin sila sa ganyang perverted gospel. Kasi basta na ano yan parang meron kasing verse yan, di ba, sa Bible. All about gifts and ganyan. Pero hindi ko lang maalala kung saan sa Bible kasi yan Pero ang ano diyan is parang ginagawa kasi nilang parang nilalaro na lang ata nila yan Mm. Kasi narinig ko yan firstly nung time na nasave ako sa Baptist Doon ko talaga sila naririnig. And sa Pentecostal hindi once lang, twice siguro ganun. Tapos pati yung gift na hindi marami rin pala kasi lalo na yung gifts ng speaking of tongues. Yan, gift daw yan. Mm. Na magugulat ka na lang daw basta pagka yung magsasalita ka na lang daw, ganun. Ewan ko, pastor, sa totoo lang, hindi ko talaga ma-imagine kung paano. Pero sabi ko, sige nga, try ko nga. Ayaw lumabas. Anong gagawin ko? Ayaw Emotion lang po yung mga kapatid, yung mga pinagagawa natin. Alam mo mga kapatid, ako aminin ko sa inyo experience ko rin. Lahat tayo mga kapatid, nabudol dyan. Ako rin nag-speaking of tongues din ako nun, pero sinasadya ko lang naman yun. Yung mga islain ko nung araw, sinasadya ko yun. Parang, nakikiuso ba? Punta kami dati kay Benihin nun, no, year 2000 yata, nagpunta sa Luneta. Tapos, hinipan niya yung hinipan niya. Lahat kami nagtumban. Ako rin, nakitumba na rin ako. Parang ang nakikita ko doon, hindi totoo kasi. Bakit? Wala emosyon lang Yung mga iyak-iyak namin nung araw. Emosyon. Hindi totoo talaga. Walang ganong kapangyarihan ang Diyos na magpaiyak, magpatawa, kung ano-ano, magtatatalon, kung ano-ano mga, nagiging lap trip na lang yung mga ganyan po sa panahon ngayon. Wala na ako naniniwala ho dyan. Kasi wala sa Bible Kasi way back, pastor, way back 3 years ago, o 4 years na rin siguro sa ngayon. Merong mga Koreano rito sa Ilocos na nagpunta ng ganyan. Nagpunta rito. May katatayo lang nung Candon City Arena. Doon kami lahat nagkita-kita. Tapos, sila nga yung sinasabi nila meron daw silang gift of healing, meron daw silang tapos kami naman si mga nagbumukhang ewan. Sige, try natin, malay natin, gumaling tayo. Parang pakiramdam lang namin after na mangyari yun, pinatumba ka, tapos lapirutin niya yung leeg mo, lapirutin niya yung tiyan mo. Kung ano-ano pinaggagawa nila sa loob-loob ko, pag lang yan namasa pag nagpasa lang yan, sabi ko, tingnan ko lang. Kinabukasan, ang sakit-sakit ng leeg ko, ang sakit-sakit ng ng bandang puson ko dahil nilapirot nga nila. Grabe, ano ba naman itong mga taong to? Totoo ba itong mga to? So, totoo lang, ang pastor, parang after ilang days, wala naman nangyari. Parang ganun. Wala. Pero sa amin nun, yung preacher sa amin I release anointing. Tinuro sa nagki-keyboard, bagsak yung nagki-keyboard, pati yung keyboard, bagsak, nag-feedback yung basag-basag yun. Kaya nga po, pastor. Ano po yan? Minsan nga po parang iniisip ko, hindi kaya coincidence lang. Kasi katulad yan, yung isang ka-churchmate ko sa Baptist Church noon, nakita kami way back ito lang last year. Sabi kasi nung senior pastor namin na American missionary noon, sabi niya, nalalaman itong kasama natin na kung anong gagawin ko. Like for example, may gagawin ako ngayon and then sasabihan niya ako, wag mo munang gawin yan kasi baka malate ka. Ngayon, ang ginawa ng pastor is ginawa niya nga yun. Nalate nga siya. Ngayon, nagtataka ngayon yung pastor sa tuwing merong sinasabi raw yung kasamahan namin na na ka-member
na lagi niyang sinasabihan yung pastor na ganito, ganito, ganyan, may nangyayari talaga. Mm. So, ano yun? Coincidence lang, pastor? Ano po yan eh, kung ano, karamihan ho talaga dyan, human response lang ho talaga. Niloloob din ng Diyos mangyari na rin, pero wala talagang ano eh, hindi may paliwanag kung bakit eh. Pero kasi kung babase tayo sa salita ng Diyos, hindi ho yun ang tinuturo ho ng Biblia ho talaga. Kahit Mm-mm. ano pa yung wala, nasa great deception na po deceptions na po, nasa huling araw na ho kasi tayo. Kaya may mga ganyan po. Yun na lang po, ituring nyo na lang po na yun ay matinding deception. Tingin tayo sa Biblia, pag wala sa Biblia, deception po yan. Sige po, pastor. Pwede po makisingit. Sige po, go ahead po. Sir Saturn, salamat po. Sige po, kapatid, pwede na po kayo magtanong. Ano kasi, Pastor? Di ba sabi ko nga po ako 34 years sa Pentecostal. Naranasan ko rin po yun. Yung mga gawa na pinagkukuntahan niyo po dyan. Pero sa akin po, Pastor, kasalanan po ba na hanggang ngayon, kahit na andito na po ako sa Grace, kasi marami po ang pumupunta rito na may mga karamdaman. Hindi naman po sa pagmamalaki. Kasi nga kaloob nga noon yung healing of power. Mm. Yung nangyayari pa rin, kasalanan po ba yun, Pastor? Halimbawa, kung pumunta rito ako, nagpapatingin ba? Pastor na, halimbawa, naghihingi po ng panalangin, ganon. Tapos, yung tao, puro sugat ang talampakan, babae, buntis siya, 2 paa, may mga sugat ang mga talampakan, hindi makalakad. Kahit saan dinala, hindi gumagaling. Paglapit po dito sa gate namin, tumatawag na sabi sa akin, Ate Emma, ipag-pray mo naman kami, kasi yung misis ko, hindi na makalakad. Nangyayari pa rin po, Pastor, yun ganun, kasi nandito na rin po ako sa biyaya. Kasalanan po ba yun? Na ipinag-pray ko po, pagkatapos sabi ko, gagawa na lang ako ng langis, at yun ang, yun ang ilalagay mo dyan sa talampakan para matuyo. Mhm. Nangyayari naman po yun, Pastor. Tapos meron pong mga inaalihan ng masasamang espiritu. Lumalapit po dito kasi nga hindi sila masaluyan. Ang boses ng babae, boses ng matandang lalaki. Yung lalaki naman, boses ng matandang babae. Kasi sinaniban po sila, kahit saan dalahin, hindi naman po, hindi po maalis. Nung tinawag po ako doon, ipinanalangin ko lang po, Pastor. Tapos pumasok po ako doon sa kwarto kasi ayaw niya ng liwanag. Pinatungan po ng kamay, tapos sinaway ko po yung masamang espiritu na huwag siyang manatili sa katawan ng tao na yan, dapat hindi yan templo ng Diyos. Ganun ba, Pastor? Pero nasa saulian, kaya ang tanong ko, kasalanan ba yun, Pastor? Hanggang sa ngayon kasi pa rin po ako. Karaniwan na lang ngayon, Pastor. Baka hilot na lang po ako ng mga may pilay. Dati po kahit na wala na po ako sa Pentecostal, nangyayari pa rin yun eh. Patuloy na kinakabahan ako doon sa mga sa mga usapan niyo na nakikinig ako. Kasi sabi ko nga, kasalanan ba yun? Kasalanan po ba yun, Pastor, yung gano'n? Sagot ko lang sa iyo, kapatid. Eto, Romans 8:28. Lahat daw po na nangyayari daw po sa atin ay ikabubuti daw po natin. Hanggang doon lang po yung may sasagot ko po sa inyo. Lahat po na nangyayari po sa inyo, ikabubuti niyo po yan. Kung yan po yung kabubuti ng Diyos para sa inyo, yan po yung kabubuti ng Diyos yan. Hindi po namin kayo pwedeng hatulan at tusagahan. Pero darating at darating din naman ng oras na kapag hindi na po kayo masaya po dyan, pwede naman po kayo umalis dyan. Pero kung nandyan pa rin po yung kasiyahan nyo po, kung nakakatulong naman, edi okay. Pero tandaan nyo po, wala na po tayong kahatulan kay Kristo. Lahat po na nangyayari po sa atin ay kalooban ng Diyos. Matanong ko lang, kapatid, nasaan po ba kayo ngayon? Saan po ba kayo sa Pilipinas ngayon? Dito po ako sa Palawan, Nara.
Sa Palawan. Opo. Pentecostal po ako sa loob ng ng 34 years. Tapos nung meron nga pong nag-reveal sa akin ng first revelation ng Panginoon at itinuro nga po ako dito sa Full Grace. Binigay din po sa akin yung link ni pindutin mo ang anong unang mabungaran mo, panoon, pakinggan. Tapos nakita ko po yung mukha ni Bishop Amy. Mhm. Opo. Yung pinakinggan ko po yung lahat ng aral niya, parang nabago po yung mga pananaw ko at nagkaroon ako ng kaliwanagan. Mhm. Kung hindi na po ako doon nagbabalik kahit na anong sabihin sa akin ng mga kapatiran, nanatili pa ako dito sa aral niyo pati doon kay Bishop. Pero kay Bishop nagkaroon po ako ng kalumbayan kasi po nung nagkaroon ba ng trouble sa inyong dalawa. Kaya sabi ko bakit kaya nangyari ito. Pero patuloy pa rin po ako. Sa inyo po ako nakadidikit sa saka sa isang doon sa Preach the Word po. Salamat. Nakikinig po ako doon ng aral ng Full Grace. Salamat po. Rightly dividing the word of truth. Yan doon po ako nakikinig ng aral. Sabi ko, bakit ganun? Tapos kinakabahan tuloy ako doon sa napapakinggan ko na parang gawa-gawa lang ng tao. Kasi po, pastor iniisip ko bakit yun? Kasi po nung panahon na nag-speaking in tongues, at translate po naman namin sa Tagalog yung kung ano yung pagkasalita kami ng Hebreo, Grego, Latin, tapos yung inchik-inchik. At translate naman po sa Tagalog. Mm. Nagtataka ako kasi nga hindi sa bagay naman pastor, iba-iba naman din siguro yung ng pag-speaking in tongues. Hindi ko naman itinataas sila. Pero dahil naging malinaw na sa akin yung binigay sa akin ng Panginoon doon sa ni-reveal sa akin nung gabi na nagliwanag ang aking kwarto na hating gabi. Tapos tinig lang po ang naririnig ko. Doon nabuksan lahat sa akin ang kaliwanagan ng patungkol po sa sa Full Grace. Hanggang pumutok na po ako lahat yung pa yun? Ano po ba yun, Pastor? 2022 nag-start po yun. Opo. Tapos Basta ang masasabi ko lang kapatid, wala pong paghatol kay Kristo. Romans 8 chapter 8 verse 1. Huwag niyo pong singilin yung sarili niyo kung basta ito lang ang mensahe po ng puno ng Panginoon sa inyo. Kung saan po kayo masaya, doon po kayo ngayon. Kapag hindi na po kayo masaya at wala na kayong peace of mind, pwede naman kayo umalis din po dyan. Basta kung meron kayong peace of mind, doon. Tsaka tandaan niyo mga kapatid, no? Ano ang pagkakaiba mo? Kung ito ay kasalanan na, ano ang pagkakaiba mo na ikaw ay nagpapagaling sa etc. na may gift kang ganyan na sa tingin mo doubted na wala naman, hindi naman tinuturo ng Biblia pero nagagawa mo. Sa mga tao nagsisinungaling, sa mga tao nanguhusga, pare-pareho lang tayo makasalanan. Kaya kapatid, huwag mong i-identify ang iyong sarili na nagkakasala. Kaya nangyayari yan, may dahilan din ang Diyos din yan. Ang isang bagay lang, hindi ko kayang isipin kung bakit niloloob ng Diyos yung mangyari yan. Pero ang sabi kasi ng Bible, ikabubuti daw natin yung mga nangyayari sa atin. Kaya ang mapapayo ko lang sa iyo kapatid, mag-aral po kayo mabuti ng salita ng Diyos. Pag-aralan niyo po. Yun lamang po. At ang Diyos na po ang mangungusap po sa inyo kung ano po yung gagawin niyo po. Pero kung tatanungin niyo kung kasalanan po yan, pinatawad na po tayo ni Kristo eh. Pinatawad na po tayo. Yun lang po ang masasagot ko po sa tanong niyo. Sige po, Pastor. Salamat po. Medyo kinabahan ako ng todo kasi sabi ko bakit ganun. Kasi hanggang ngayon kasi, Pastor, nanatili pa rin yun. Lahat ng bagay na yun nandun. Ganito lang naman yan eh. Kung sa tingin mo ay wala ka ng katahimikan ng pag-iisip dyan, edi stop mo. Kung sa tingin mo ay okay lang naman, kaya lang naman, okay lang naman, tuloy mo. Pareho lang naman kasusuportahan ng Diyos dyan eh. Remember, ang Diyos hindi siya namimilit. Hindi siya after sa mga gawa natin.
So kung ano man yung mga ginagawa mo, kung doon ka masaya, suportahan ka ng Diyos doon. Pero kapag ayaw mo na, susuportahan ka rin ng Diyos. Ang Diyos lang naman na andyan, nag-aantay lang naman sa iyo. Hindi siya kagaya ng ibang tinuturo ng ibang mga ngaral na ang Diyos ay lagi naiinis, nagagalit, naiirita. Hindi po ganun ang Diyos. Si Kristo po may ginawa na po sa krus, na mamahinga na po. Hindi na po siya nakikialam sa mga gawa natin kasi pinalaya na tayo, pinatawad na po tayo. Kaya wag na po kayo mag-alala sa Diyos. Ngayon, ang alalahanin nyo na lang po yung sarili nyo. Kung meron kayong peace of mind, go. Kung wala na kayo ng peace of mind, edi stop nyo na lang. Ganun lang po yung kasimple, kapatid. Okay po, Pastor. Kasi parang hindi rin po ako makatanggi, lalo kung halimbawa ang mga bata po hindi nadala rito. May mga sakit ba? Hindi ko kayang tanggihan kasi baka ang hirap naman sabihin na ay hindi na po ako nagaganyan. Tapos kapag talikod nila, parang naawa din ako. Ang hirap din po, Pastor, ang kalagayan ng ganun. Lalo kung tapos mayroon din po dito na nagpunta na matanda. Payat na kasi ang sabi ng doktor siya daw ay cancer na siya. Mhm. May nakapagsabi po kasi siya sabi sa kanya na dalhin na lang kita doon kay Sister Ima. Ima po, Pastor, yung palayaw ko eh. Yan ang kasanayan sa akin. Dalhin natin kay Pastor ay kay Sister Ima kasi marunong yun pag hinawakan ang kamay, alam niya kung galing sa masama o dadalhin ka sa tukwa, papayuhan ka naman. Yun ang ganun. Pag dinala po dito, tinignan ko naman po, pagka mahawakan ko po sa kamay, kung saan yung daloy nung karamdaman niya, halimbawa po, hawakan ko sa kamay, tapos yung pulso niya, papasok na yun sa katawan ko, kung saan mag-stop dun kikirot, doon ko po hihilutin. Ganun po yung sa akin. Pag nahilot ko po, nakaginhawa, bumalik po, nagpasalamat pa. Kasi sabi ko, kasi iniisip ko yun, ano kaya yun, bakit kaya nangyari yun? Samantalang nasa grace na rin naman ako, Pastor. Mo pala nasa grace ka, kapatid. Ba't natatakot ka? Hindi ko- Ano kinakatakot mo? Relax ka lang, tol. Relax lang po kayo. Huwag po kayong matakot. Basta ito lang ang masasabi ng Panginoon sa inyo. Kung saan po kayo masaya, to, suportahan po kayo ng Diyos. Kung anong ginagawa nyo, kung nilalagay kayo ng Diyos dyan, hindi ho galit ang Diyos. Okay. Basta ang mapapayo ko lang po sa inyo, kapatid, bilang kapatid naman sa Panginoon, mag-aaral po kayo mabuti ng Bible. Pag-aralan nyo pa ho. Aral lang po kayo. Yun lang po masasabi ko po sa inyo. Dire-diretso naman po yung mga pag-aaral pagka may mga link na gusto kong basahin, lalo na yung sa mga kapatiran natin. Nire-review ko naman po kasi kumbaga, siyempre sa puso natin, mayroon tayong mayroon tayong paghahanda, mayroon tayong pagsasaliksik, mayroon tayong pagbabantay. Kailangan talagang naandun yung focus natin. Ang problema nga, Pastor, pag mga ganitong mga katulad sa akin, pag mayroong ganito na may mga taong lalapit, hindi ko kayang tanggihan, na awa naman din po ako. Para bang, Ngayon po, nagsasabi po kayo, kung ako nga ang tao, naiintindihan po kayo. Kung Diyos pa kayo, hindi kayo naiintindihan. Kaya relax lang po kayo, kapatid. Huwag niyong guluhin ang isip niyo. Ang Diyos ang naglagay sa inyo dyan, ang Diyos din ang mag-aalis sa inyo kung kinakailangan. Pero for the meantime, kung hindi kaya ng konsensya nyo na umalis dyan, edi huwag kayo umalis. Hindi naman bibilangin ng Diyos yun eh. salamat po, Pastor. Hindi po ganun ng Diyos natin. Napaka-understanding po ng Diyos natin. Tsaka may ginawa po siya. Lahat po ng kasalanan po natin pinawi na po niya. Hindi naman po nangangahulugan na naabuso tayo sa kasalanan, pero the point is, binayaran na po ni Kristo po yun. So, lang po, relax lang po tayo. Lang po kayo, sumakay lang po kayo sa alon ng buhay. Kung saan po yung alon, doon lang po kayo. Kung saan po kayo, go with the flow lang po. Okay. Kung hindi na kayo masaya dyan, pwede kayo umalis. Kung masaya po kayo dyan, umalis. Kung kailangan, huwag kayong pilitin. Pag ang isang sitwasyon na hindi magbibigay sa inyo ng kapayapaan ng pag-iisip, huwag niyong alisin. Ganun lang po yun. Hanapin niyo lagi yung kapayapaan ng pag-iisip, kapatid. Yun lang po mapapayo ko po sa inyo. Salamat po, Pastor. Naliwanagan na rin po ako. Medyo kinakahan ako sa mga usapin na narinig ko.
Matagal ko na sana po, Pastor, itanong yung patungkol dyan kasi ano nga po hindi maalis hindi maiwasan. Mhm. Nasanay na po kasi yung mga tao na pumunta rito. Eh, 'pag naggaganyan po ako, 'pag nananalangin ako sa Panginoon, wala naman po akong pangamba na ano, Okay. sabi ko baka Ay, ano. pagpasensya mo na kapatid kung napapag-uusapan namin dito 'yan kasi, hindi naman ho problema yung ano, yung nagagawa yung mga bagay na kung ano yung resulta, sa kapwa, eh. Ang ano lang kasi dito, kapag ang isang paniniwala ay ginagawa mo yung paano sinasabi mong ito yung nasa Biblia, yun po yung kino-correct po natin. Pero wala akong mali at tama sa sinasabi mo ng Bible. Kapag halimbawa ang tao lang ay nagtuturo na ito yung na nasa Bible 'to, ganito 'to, na ganito 'to, yun lang naman ang kino-correct natin. Kasi remember po, ang channel pong ito pong Bride of Christ po, ang focus po nito i-correct yung maling turo, hindi po tayo nanghuhusga ng tao. Gano'n po yun. Kaya hindi po namin kayo hinuhusgahan, kapatid ha, wag naman po sana. Kaya nga ang may papayo ko lang po sa inyo, ipayapa niyo po ang isip niyo at mag-aral po kayo ng mabuti ng salita ng Diyos. Yun lamang po ang may papayo po ng Panginoon sa inyo. Sige po, Pastor, salamat po. Salamat po. Salamat. Pastor, isang ano na, hirit. Sige po, Any, sige po. any comment doon sa what's happening around the Middle East? Yung Iran, parang nag-aggravate kasi dumadami yung ginugulo ni Iran. Oo. Malala na yan, pero wala yan. Tatahimik din yan. Matatalo rin yan. Matatahimik din ang Middle East. Wala pa to. Tandaan niyo po ang Great Tribulation, o yung Tribulation pala, sorry, yung 7 years, ang senaryo niyan, tahimik ang mundo. Papasok ang Antikristo. Tandaan niyo, ang Antikristo hindi yan lalabas hanggat magulo ang mundo. Kaya hindi lalabas ang Antikristo ngayon, magulo ang mundo eh. Lalabas lang siya kapag tahimik ang mundo. Kasi sabi sa Bible, pag may nagsabing peace, destruction will come. Kapayapaan. At sinabi rin sa Bible na na yung Gog and Magog ay mangyayari sa panahon ng Israel ay tahimik. Ang Israel ngayon magulo eh. Kaya ano yan? Tandaan nyo, lagi tayo mag-abang ng kapayapaan kasi sa kapayapaan maglalabas ang Antikristo, hindi naman sa kaguluhan. Di ba sinasabi nila, pag nagkakagera, malapit na? Hindi Sa Rumors. tahimik tayo magbantay. Pero yan, wala yan. Tagal pa yan. Gera kayo, sige. Hanggang malusa yung Iran, matatalo rin yan. Hanggang sa tandaan nyo, ang bantay natin, sa panahon na ang Middle East ay tahimik na. Sa panahon ng Israel ay bukas na. Hindi na natatakot. Doon tayo kabahan. Pero kung gayon nagkakagulo at ang Israel ay agresibo, wala pa yan. Wala pa ang templo eh. Diba? Kaya wala yan. Maniwala ka din mo, mauuwi yan sa darating ang oras, surrender yung Iran na yan. Matatalo ng Amerika yan. Matatalo yan. Okay? Kasimulo kasi yung dalawa eh. Okay, mga Yun lang, Pastor. Salamat sa comment. Thank you. Salamat po. So, 10:03 PM, maraming salamat po. At pansamantala, kailangan na po nating magpaalam muna sa isa't isa. At gusto ko pong malaman nyo po na mahal ko po kayo. Bilang pastor nyo po dito sa online, ako po yung nagmamalasakit sa inyo. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Mag-aral po kayo mabuti. Gumamit na po kayo ng armas. Nasa panahon na tayo ng deception. Gamitin nyo na po ang salita ng Diyos. Gumamit na po kayo ng mga tools. Malinaw po, may computer naman, may cellphone naman. Hindi na ho mahirap mag-research. May library na ho kayo pag meron po kayo internet. Kaya libre po ang pag-aaral, mga kapatid, sa totoo lang. Hindi nyo na kailangan magbayad ngayon. Wala na. Bagsak na ang negosyo ng mga ibang pastor ngayon na nagne-negosyo ng mga seminar ngayon kasi ngayon research lang na andyan na. So, kapatid, samantalayin nyo na ang pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po, Pastor. Good night po. Maraming salamat. Good night, everyone. Maraming salamat po. Opo, palagi nakikinig sa inyo. Minsan nga po. Hello. So maraming salamat po at patuloy po namin kayong iniimbitahan sa darating na anniversary po ng Bride of Christ
Kaya nga lang po ay sa Pulang Buhangin, Santa Maria, Bulacan po ito gaganapin. Yung mga available lang, yung may kakayanan lang po, kung kaya nyo pong pumunta, pwede po kayong pumunta. Maraming salamat po.